Eto na, isi-share ko na sa inyo ang aking heirloom oatmeal cookies. Gaya na nabanggit ko sa nauna kong post, ang cookies na ito ay hindi ko binibenta, ang recipe hindi ko rin binibenta. Pero dahil love ko kayo, share ko to for free. For this recipe, you will need 1 bar of butter, 1 3/4 cup of all-purpose flour, half a cup of white sugar, 1 cup of brown sugar, 1 to 2 tablespoons of molasses, depending on how dark you want your cookie to be, 2 large eggs, a teaspoon of salt, a teaspoon of baking soda, and a teaspoon of cinnamon. 3 cups of rolled oats, and 2 cups of Belgian chocolate. At secret lang natin to, 1/2 teaspoon of nutmeg, and 2 teaspoons of Emolco vanilla. Huwag kang mag-alala kung hindi mo na ilista lahat kasi ipopost ko sa dulo ng video na ito ang complete list of ingredients. First step, i-whip mo lang yung butter, tapos idagdag mo yung sugar at i-cream mo sila. Ito ang isa sa mga binago ko sa recipe na to. The original recipe calls for refrigerated margarine. Gumamit ako dito ng High Caps Buttercream. It's a butter blend that tastes like butter but is stable like margarine. Bongga, diba? Hindi ko kasi masyadong bet yung cookies na kailangan i-refrigerate for so long. Nanuloka ako dyan. Wala akong patience to wait. So ito na, kinikream na natin yung ating butter and sugar. At pag ganito na ang itsura niya, medyo light na like this, pak! Idagdag na natin ang ating eggs, Emolco vanilla, molasses. I used 1 tablespoon. Kung gusto mo na mas dark na cookies, dagdagan mo ng another tablespoon. And of course, our nutmeg, tinansya-tansya ko na yan. Kasi matagal ko nang ginagawa to at alam ko na kung gaano kadaming tak-tak yung half teaspoon. Don't forget to scrape down the sides of the bowl para sigurado tayong walang may iwang ingredients. So, i-mix lang natin to hanggang magsama-sama. Hindi kailangan i-overmix. At ito, isisif lang natin ang ating cinnamon, baking soda, and flour to make sure there are no lumps. At ang mixture na ito ay idadagdag natin dun sa ating cream kanina. Make sure na yung mga cinnamon at saka baking soda na sa pinakailalim ay maidagdag mo. Isama mo na rin ang salt at ang oatmeal. For the oatmeal, please, wag kang gagamit ng instant oats. Instead na maging chewy, magiging malabsa ang cookies mo kahit na anong refrigeration pa ang gawin mo. At syempre, dagdag na natin ang ating Belcolade Belgian chocolate. Ito talagang ginagamit ko sa mga cookies ko kasi sobrang special ng taste niya. Alam na alam mong premium. Pag nailagay mo na, wag mo na masyadong haluin. Actually, pwede mo na ito i-mix by hand at this point. Tapos, ilipat mo lang siya sa container. Kung busy ka pa, marami ka pang gagawin, i-chill mo ang iyong dough. Pero, pwede mo na siyang i-bake. Kahit hindi mo chini-chill. Ang saya, di ba? Ayan, may patap-tap ako ng daliri kasi bala ko sana ASMR kasi hindi ko mapigil ang kadaldalan ko. So, ito, may voice over pa din. Gagamit ako dito ng ice cream scoop. 3 ons ang kanyang size. This is what I usually use for my cupcakes. Gusto ko kasi yung cookies malaki at malaman. Ang saya ng ASMR. I-bake lang natin siya at 350 for 14 to 15 minutes o hanggang maging golden yung gilid ng inyong cookies. At bago ninyo siya ilagay sa box, palamigin nyo muna. Kasi pwede siyang madurog kapag pinackage ninyo nang mainit pa. As is, pwede mo na siyang kainin o ibenta o ipamigay. Pero ako, gusto ko mas special pa ng kaunti. Kasi nga lagi ko itong pinagre-regalo. So, nag-microwave lang ako ng Belgian chocolate. Tapos, drinizzle ko siya on top of the cookies. And again, palalamigin ko muna bago ko i-impake. Para hindi magdikit-dikit yung chocolate na pinipe ko sa ibabaw. Packaging is up to you. Gusto ko talaga tong clamshell na to. Tapos, nilalagyan ko ng doily kasi kita mo yung nasa loob. Ang pretty, di ba? Tapos, wag ninyong kakalimutan na lagyan ng inyong branding kahit pambenta pa yan o pangregalo kasi para malaman ng customers mo or ng loved ones mo na talagang special ang cookies na to. Ayan! Finish! And here is our complete list of ingredients para hindi ka na mahirapang maglista. I-screenshot mo na. And of course, this is your pambansang ante, Chef Ave, saying, I hope you, your loved ones, or your clients will enjoy this very special recipe that I have shared with you. Yun lang po and mabuhay! Don't forget to share!